Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Ito po isang bagong video mga boss. Bali, gagawin natin ngayon dito, tatanggalin ko na po yung 18650 dito kasi yan, tatanggalin ko na yung wiring nya. So ililipat natin. Ito third natin, charging system natin. Dito natin itatap yung bago natin gawa. Ito 32 pieces na LiPo 4 32650. Dito natin siya itatap. Ayan, bali tatlong set na sila para even yung pagcha-charge nila. At may check ko na rin individual yung battery. Ayan, kasi ito po yun, pakita ko lang. Pag magche-check tayo, ito, halimbawa magche-check tayo. Check ko yung battery 1, battery 2 at battery 3. Ayan, check tayo. Ngayon, bago natin mai-check yan, dahil naglalabas po ng kuryente yung aking solar panel, kailangan natin yan patayin. Ito, patayin muna natin yung system sa loob ng bahay. Ito yung switch papasok doon sa loob ng bahay. Patayin natin yan. Tapos mabilisan lang, nakasindi kasing electric fan sa ilalim. Patayin natin lahat ng solar panel. Ayan, papatayin ko lahat yan. Bilisan lang po. Tapos test tayo battery 1. Ayan, battery 1 muna. Ayan, battery switch po yan doon sa negative. At tanggalin natin pagka-charge nya. Ito, makikita nyo nakapatay pa po sila. Yan. Pero nakasindi na yung switch ng voltmeter. Yan, charging po yan pag nakapatay yan. Sindihan natin. Ayan, ayun yung supply ng ating unang baterya, 12.6. Ito, solar panel, wala siya. Testing natin yung number 2. Patayin natin to, 12.6 yung kanina. Sindihan natin to. Yan, number 2 tayo. Yan, 12.7 yung isa. So ito po umabot ng 14 to pag sagad na, 14 volts kada isang Ito yung 18650 ko mga boss. Testingin natin. Ayan, mabilisan lang kasi meron tayong nakaload na Ayan lang yung 18650 ko, 10.5 lang. Ayan. So sindihan na natin yung mga panel para umandar yung sa ilalim. Ayan, para po umandar yung nasa ilalim natin. Ayan yung final load natin mga boss. Ayan, nakasindi na yung mga electric fan sa ilalim yan. So yun po. Napansin ko yung 18650 hindi makasabay sa sa mga 32650 ko, kaya nakapag-decide na ako na tanggalin ko muna to. Ayan. Ito na lang yung gagamitin natin sa paggawa ng inverter natin pag sample. Itong 18650. So mas makunat po talaga ito. Kung bibili kayo, kung i-compare natin yung dalawa, 18650 versus 32650, mas malakas po ito. Ito, dalawang set na yan, 18650, isang oras hirap na hirap magpaandar ng electric fan. Yan, hirap na hirap siya magpaandar ng electric fan. So ito po, tatanggalin na natin yung linya nung 18650. Yan, tapos pakita ko sa inyo yung paglilinya natin dito sa taas. Yan, tatanggalin natin siya. So ito yung ating battery. Yan, trace muna natin. Yan, ito trace tayo. Bali ito yung ating negative. Ito yung dapat tatakbo dun sa negative ng ating battery. Ito, pakita ko sa inyo. Yan po yung diode natin. Ito yung nanggaling ng solar panel. Ito, switch. So charging tayo. Charging ko muna yan. Yan, charging siya. Yung dalawa charging. Kasi hindi yung dalawang switch ko. Tapos ito yung 18650, patayin natin. Tapos ito charging, yan, pag ganyan yung charging niya. Pero nakapatay yung switch dito, yung negative. Bali negative ng solar panel natin hindi dadalay dito sa battery 3. Yan. Ito naman battery 1, naka-on yung switch para dumali yung negative. Papasok dito yan sa diode at charging siya kasi naka-off yung ating switch. Yan. Dadalay dito yung kuryente sa diode. Pag ito in-on natin, dadaloy pa rin yung kuryente dyan. Charging pa rin, kaya lang hindi dumaan ng diode. Yan. At the same time, nababawasan yung kumakain ng battery charge yung ating bahay dito pag naka-on to. Yan. Kaya mas maganda charging lang siya. Full charging yan, walang bumabalik na kuryente. So wala pong bumabalik na kuryente.
Ito yung tatanggalin na natin. Ito yung linya natin gagawin sa number 3. Negative line to. Tapos tatanggalin natin yung negative line dito sa isa. Yan, tatanggalin natin negative line dito. Yan, bali yung negative line po yan, yung P minus, yung ginamit kong negative. So P minus tayo. Hanapin lang natin yung P minus. Ito yun. Yan, P minus dun sa aking BMS. Ito po yun. Yan, kukunin ko lang itong isang linya na to. Puputulin ko na lang. So si P minus to. Yan. Tapos ite-tape natin mamaya to. Kailangan natin tape. Baka yan, kailangan natin siyang i-tape yan. Kasi nangyayari po dito ay hindi even yung charging niya. Pero kailangan ko pa rin magdagdag ng solar panel. Kasi kinukulang yung electric fan namin sa gabi. Yan, kinukulang sila. Yan, kulang pa rin. Kulang yung natin panel para maging fast charging pa rin at maging epektibo pa rin yung gamit natin, madagdagan natin yung mga electric fan sa umaga na rin at hapon, pati na rin po sa gabi. Yan, dadagdagan natin yan. Yan, tinape natin para sigurado kasi baka magkaroon tayo ng short circuit, magkasunog. Yan, magkasunog, mahirap na. Yan, tinape po natin. So dahil sa wala akong ganong time nung tinap ko muna siya dito at inobserbahan ko, hindi po maganda yung resulta, kaya dapat individual to. Dadaan dun sa individual na switch tapos naka-diode siya. So individual pa rin yung mas maganda. So ito na yung P minus yan. Yan, P minus nung ating panel negative po ito. Bali charging siya. Yan. Diretso doon sa battery natin. Ito yung BMS nya. Meron kayo makikita dyan na P minus. Ito yung itatap natin dito. Ito yung linya. Yan, kukunin ko lang yung sa linya dito. Yan, puputulin natin to. Tapos tape muna tayo. So tape muna tayo. Yan, ito yung nanggaling doon sa diode mga boss. Ito yun. Negative nung diode. Ito yung tatakbo sa negative nung battery. Yan, negative nung battery. Pero nakatap tayo dun sa mismo pong BMS. Ito, kinat ko na siya tapos tape natin ulit. Yan, kailangan natin i-tape. Mas maganda sigurado tayo. Yan, kinat natin. Susukat tayo ng voltahe mamaya dito, titingnan natin kung naglalabas siya ng kuryente para makasigurado tayo. Bali dito po kailangan pa natin ng solar panel pa rin. Try pa ako ng dalawa muna, tapos next dalawa ulit. Kasi kailangan ko ng electric fan pa na dalawa pang RS755 kaya tatlo. So yun, yan pa yung target natin, dalawa kaya tatlo. Tapos ayun yung wire, dito na lang natin kukunin. Kunin na natin dito sa dulo. Yan, kakat ko na dito sa mismong BMS. Tapos test tayo kung may lalabas na kuryente dito. Yan, test muna tayo. At yun ang galing dun sa negative nung diode. Yan, wala tayong cameraman kaya hindi natin itutok dun, mahirapan na tayo kasi nakatayo itong panel board. Kung nakahiga to, walang problema, mabibidyoan natin na maayos. Yan.
Ito yung nanggaling dun sa diode mga boss. Yung gagamit tayo ng tester para ano, na-test natin kung makasigurado tayo na may voltahe siya. Ito yung tester natin. Set tayo ng 50 volts. So yan, 50 volts, tapos dapat makakuha tayo ng positive line. Yan, positive line. Dito na lang sa isang battery tayo kukuha positive line. Ito negative. Bali ito negative to. Yan, negative. Tapos yan yung tester natin mga boss. Makikita nyo dyan na yan, nasa, ay uso natin ng konti yung ano. Ito negative, dapat maglabas to ng kuryente. Pag on natin yung switch sa number 3. Tapos bibitawan ko muna. On natin yung switch sa number 3. Ito yan. Tapos dapat charging siya. So naka-off dapat to. Ayan, naka-off na yan. Ngayon dapat maglabas ng kuryente itong wire na to. Ito yung tatap natin doon sa negative ng battery. Pero bago yan, test muna natin. Ayan, negative nung ating test rod. Ayan. Tama naman yung pagkakalagay natin dito. So negative yan. Ayan. Black sa negative. At nakaset tayo ng 50 volts DC. Ayan, DC po tayo. Tapos kuha tayo ng positive line. Dito na lang sa solar panel na lang. Dito sa isang baterya, dito tayo kukuha ng linya positive. Ito. Yan. Papansin nyo na gumalaw yung tester natin at pumalo siya. Yan. Yan. Tetap po dito para makapag-test na tayo kung charging siya. Yun. Gumalaw yung tester natin mga boss. Yung makikita nyo dyan. Gumalaw siya. Yun. Positive. So okay. Okay tayo dun. So before yan, dagdagan lang natin ng tape ito. Itong linya dito para at least sigurado tayo. Dagdagan ko lang. Hindi tayo magtitipid ng tape dito kasi mahirap na baka may ma-short. Dagdagan ko lang ng konti ito. Yung tape mura lang pero pag na-short to, malaki-laking halaga yung ano natin, problema. Ayan. So ayan, dinoble tape lang natin tapos stop na tayo. Bali, kinuha natin yung linya ng battery. Ito, negative. P- po to sa BMS. Yan yung wire natin. Yan, P- sa BMS. Ayun siya. Makikita nyo doon sa BMS nya mismo, P-. Hanapin lang po yan. At ito yung itatap natin doon sa diode na nanggaling nung solar panel. Babakbakin na natin. So ito na yun. Ayan, pinpitis lang natin. So okay naman po yan kung wala namang kalawang yan. Pero mas maganda kung nakainang to. Mas maganda pa rin kung nakainang yan. Ipitin natin para mas ma-twist siya. So ayan na, charging na yung ating battery. Yan, pag ganyan charging na yan. Tapos hanapin natin yung positive line. Positive line ko yung nakatap na lang pala dito, so wala na tayong problema. Ayan, patap naman yung positive line natin dito. So okay na po yan, tatip na lang natin. Ayan, tatip na lang natin yan. Tapos puputulin pa natin yung isang linya dun sa 18650. Ayan, tatanggalin natin yung battery. So sa pag-experiment naman po, talagang gagastos kayo. Pero yung pinaka final result, harvest na lang tayo ng ano, yung matitipid natin sa kuryente. Ito katulad nito, usong-uso na po yung mga nagso-solar panel ngayon kasi nakikita na nila yung potential na mabawasan yung bill na bayarin natin sa ano, sa kuryente. Lalo na pag ano, di po nila maiwasan yung taas sila ng taas ng ano, kuryente bill. Tapos di naman gano'n na tumataas yung sahod ng mga tao. Kaya ang nangyayari, pahirap na pahirap yung buhay pag ganun. Hindi sumasabay yung salary sa ano, sa expense. Yan, lalaki yung bayarin mo. Kaya dapat mag-isip-isip ka
kung paano ka makakatipid sa pagbabayad ng kuryente. Yun nga po yung isang solusyon, ito yun. Pag sa solar panel, sa YouTube makikita nyo marami na yung nagbo-vlog dyan. Ito po, isa rin ako doon. Yan, para makatipid sa kuryente. Yan. So yung kada baterya ko po, 32 pieces, meron siyang individual fuse. Just in case na magka-problema, may short circuit, ito. Protected siya sa fuse pa rin. Yan. So ito na yun. Okay na yung linya natin na to. Tatanggalin na natin tong ating 18650, yung positive line niya, tatanggalin natin. So dito siya, tignan natin. Yan, tignan lang natin yung wire natin. Kukunin natin itong positive nung isa. Ito na yung linya natin dun. So dito tayo. So ito lang siya. Yan, para matanggal natin yung battery. Yan, ito lang po siya. Positive line. Kasi yung lahat ng positive pinagsama-sama ko na dito. Yan, ito lang siya. Ito yung 18650 ko na isa. Yan, tatanggalin natin, kakat na lang natin dito yan. So tapos na tayo nun. Yan, kakat natin dito. Yan, pakita ko sa inyo yung 18650 natin. Ito lang siya mga boss. Napaka mahina. So mahina to. Siyempre sa umpisa mag-start ka sa pinakamura. Kasi ito nabili ko tig 20 pesos lang kada isa. Kung i-compare mo dun sa tig 115, siyempre pag wala kang pambili, dito talaga yung bagsak nyo. Ito. Pag kulang pa yung budget, ito. So yan lang po siya. Yan yung pagkakagawa niya. So may video tayo niyan. Yan. So makikita nyo dito, setup natin Pores. Yan, Pores po to. Tignan natin kung Pores nga ba. Pores kasi ito yung pinaka natin. Pores 7P. Yan, Pores 7P. Tapos yan, makikita nyo sa BMS naman po yan kung Pores talaga siya. Pores po siya, 40 ampere. Yan, BMS natin, 18650. Tapos ito pa yung isa, dalawa yan. So tatanggalin na rin natin tong isa. Ito siya. So ito pa yung isa. Tanggalin na natin to. So ito pa po yung isa natin mga boss. Ayan. So ayan yung isa natin. Tapos Pores pa rin. Makikita nyo dito lang siya pero Pores po yan. Nasa paglilinya naman. Sa papaglilinya natin. Para hindi ma-short to, lagyan natin ng tape yung duluan ng wire. Yan, itong 18650 po na to, nagamit ko to sa nagagamit nyo pa to sa internet. Yan, pwedeng gamitin to sa internet. Yung router kaya-kaya nito. Kaya lang sasabayan nyo siya ng apat na solar panel para nakababad siya sa umaga hanggang hapon. Kung wala po yung apat na solar panel at wala tong baterya na to, hindi rin kayang paanda rin yung router ng PLDT. At the same time makakapag-charge ka na rin dun. Yun, makakapag-charge ka na rin. Cellphone charge. Yan, medyo mahina po talaga ito. Kung mas maganda talaga 32650 yung gagamitin niya. So ito po, dalawang 18650 mga boss, tinanggal ko na. Gagamitin na lang natin to sa DIY natin na yung DIY natin na inverter. Ayan.
Ito na yung gagamitin natin sa susunod. Yan, kaya pala umina to, yun mapapansin natin dito dahil sa tanggal yung isang linya. Yun, kaya pala mahina. Patanggal yung pagkakatap ng isang linya natin. Ito, dito siya nakalagay. Ayan, nawala siya. 0 volts. Ito yung starting volts natin. Yan, buti na chineck up natin na wala, no? Wala yung isang linya. So yun, tapos ito okay. Bali yung umaandar natin dati isa lang. Ayan, check up lang natin kung may problema pa dito. Ayan, papansin nyo yung 0 volts na ito nakatap. Ayan, 0 volts nakatap siya dito. Ito okay ito. Kaya medyo umina siya. Nawala pala yung isang linya niya. Ayan, nawala. Magagamit pa natin to. So okay pa to. Sa susunod ilagay pa rin natin. Ayan, ilalagay natin, magdadagdag tayo ng battery dyan. Ito, battery switch pa rin dito. So, maglalagay tayo dyan. Kaya yung gagamitin natin backup battery. So yan po, channel name Dek and Toink. Tatapusin ko na yung video at marami pong salamat.